Nahihiya ka ba makipag-usap sa tao? Masakit ko dito kasi. Masakit. Masakit yung ulcer mo. Nakaraang punta ko sa kanya mga kababayan, sinabi na niya yan eh, yung ulcer niya. Hindi pa ba napacheck up yan? Hindi po, nandun ako sa bahay. Sa bahay ka lang lagi. Gusto mo ipa-check up natin? Bakit? Yan mga kababayan, mga kabarangay. Ang init. Magandang tanghali po sa atin lahat, mga kababayan. Natatandaan niyo po si Kuya Mario. Siya yung nadaanan natin, nakilala natin na gumagapang, nangunguha ng panggatong. Saan galing yan? Nakakaawa naman. Ano yung kinuha niya? Panggatong? Kahoy. Lapitan mo nga, lamitan mo. Kuya Mario, para magkaroon ng laman yung wallet mo, bibigyan kitang 5,000. So, after namin siyang mabalikan, ay maihatid sa bahay, and then mabalikan, binigyan ng wheelchair. Napansin ko po kay Kuya Mario na parang napakalungkot ng kanyang buhay. Napakatahimik niya, tipid magsalita. Pero nag-isip ako kung paano ko siya matutulungan pa. Siguro kaya siya ganun dahil laging mag-isa sa kanyang bahay. Baka rin siguro hindi on time yung kanyang kain. Kaya naisip ko mga kababayan, sinundo ko siya ngayon sa kanyang bahay. Ipinaalam ko sa kanyang kuya para makahalubilo niya rin tong ating team. Para maiba rin yung kanyang ambience. Baka sakali makaramdam siya ng kaligayahan. Yung parang masanay siya sa mga tao. Kasi nagtataka ako mga kababayan na kung ano yung tanong mo sa kanya, yun lang yung sagot niya. Hindi kagaya nila Bandam, Kuya George, hindi kagaya nila Kuya Leonardo, yung mga natutulungan natin na may mga kapansanan, yung mga putol. Kaya ito kakaiba ito mga kababayan, napakatahimik. Kaya tinry ko siyang imbitahan dito sa bahay, tapos pakikiramdaman natin kung ano pwedeng itulong natin. Mga kababayan, samahan niyo po kami, tingnan natin kung ano ang pagbabago. Kung magiging maganda ba or magiging talkative ba siya pag nandito siya sa shelter. Kaya, Jesse, paki-assist kami. Tulungan mo ibaba si Kuya Mario. Ay, Kuya Mario, halika. Dito yung bahay namin. Kaya mong gumapang? Hayaan mo, sige. Alalayan mo lang. Ingat. Pasok ka sa loob. Welcome sa shelter natin, Kuya Mario. Yan, mga kababayan. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sila yung mga bagong tutulungan ni Daddy Frankie. Ay, dito ka, Kuya. O, gusto mo dyan lang muna? Sige. Nakakakyat ka rin na upuan. Ha? Nakakakyat pa rin. Pero saan mo gusto nag-i-stay? Sa baba o sa upuan? Upuan din. Okay ka lang ba? Hindi ka nahilo sa biyahe? Ay ka naman sa biyahe. Okay. Kuya Mario, ito ang magsisilbing tahanan mo. May mga kasama ka dyan sa loob pag naiinip ka doon sa bahay mo. Anytime, pag gusto mo mag-stay dito, pwede. Pag gusto mo ring umuwi doon sa inyo, magsabi ka lang, papahatid kita kay Kuya JC o kaya kay Kuya Rizky, Mula ngayon, ituring mong pamilya ang Team Daddy Frankie. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo. As long as kaya namin, tutulungan ka namin. Nahihiya ka ba makipag-usap sa tao? Masakit ko dito kasi. Masakit. Masakit yung ulcer mo. Nakaraang punta ko sa kanya mga kababayan, sinabi na niya yan eh, yung ulcer niya. Hindi pa ba napacheck up yan? Hindi po, nandun ako sa bahay. Sa bahay ka lang lagi. Gusto mo ipa-check up natin? Bakit? Kahiya. Nahiya ako. May nakakahiya. Pero hindi ba mas mahirap yung araw-araw nararamdaman mo yung sakit? Minsan gabi lang. Pero baka lalala yan pag hindi mo ipapacheck up.
Iniinom ako ng gamot. Ano, pag nakainom ka ng gamot, Tatanggap. nawawala. O bakit masakit ngayon? Wala kang gamot. Naubos na po. Gusto mo magpabili akong gamot? Sagot ko yung gastos, huwag kang mahiya sa akin, ah. Ang tanong ko sa'yo, saan galing yung gamot? Kasi hindi pwedeng uminom tayo ng gamot na hindi galing sa resita ng doktor. Sabi mo, hindi ka pa napacheck up. Hindi po. Ha? Hindi pa po. Hindi ka pa dinala sa doktor kahit minsan? Wala. Yung kuya ko ba, hindi alam. Piyapiyay ko. Bumabiyahe. Mga kababayan, ang kuya ni Kuya Mario is isa ring PWD. Kaya wag po tayong mag-isip. Pinapaunahan ko na lang po kayo. Sa magkakapatid talagang nagmamahalan yan. Nakita ko rin kung paano niya i-care yung kapatid niya. Pero sa kawalan, sa kahirapan, at sa mga ganitong sitwasyon, dahil ang kuya po niya namamasada pero maliit din ang isang paa, PWD rin po. Kaya huwag kang mag-alala. Paano niyo nalaman na anong kasing gamot yung iniinom mo? Nakalimutan ko yung gamot. Paano tayo bibili? Hindi ko alam yung pangalan niya. Kasi kailangan check up muna. Para kailangan check nila yung tiyan mo, titignan nila kung ano talaga problema para accurate. Baka ang iniinom mo lang, ano lang eh. Ha? Crimel S. Crimel S lang. So, ibig sabihin, pansamantala lang yun. Pero once na nagpa-check up ka at nabigyan nila ng gamot, mga 15 days lang, after that, wala ka ng sakit. Gagamutin yung sakit. Baka yung iniinom mo, ano yung pampamanhid lang, ano tawag doon, yung hindi maramdaman yung sakit? Oo? Ganun lang, no? Kaya, mas maganda ipa-check up natin yan, no? Ito yung reason, mga kababayan, kung bakit dinala ko siya para makagalaw ako ng maayos and then magsisit ako ng... nakakaawa, mga kababayan, eh. Kasi nagtitiis po siya sa sakit. Una at pangalawa, napunta ko sa kanila, nung unang namit ko siya, napakahina niya kausap, napakahirap, tipid talaga at napapansin mo ganyan na. At nung inabot namin sa bahay niya, mga kababayan, minsan inabot namin sa bahay, kangkong lang ang pagkain. Tapos kunti lang kinakain niya. Nadudurog ang puso ni Daddy Frankie, mga kababayan, sa mga ganito. Alam kong hindi nila ginusto yung mga ganyang sitwasyon. Pero gaya na aking sinabi, dahil sa kawalan, kahirapan, hindi sila pinalad. Pero isa lang masasabi ko, mga kababayan, ano man ang sitwasyon or kalagayan natin, pare-parehas tayong anak at pare-parehas tayong mahal ng Panginoon. Kaya as long as kaya natin tumulong, as long as may magagawa tayo na hindi naman mabigat para sa atin, share natin yung ating mga kakayahan. No? So, Kuya Mario, huwag kang mag-alala. Magsiset tayo ng araw. Pero sa araw na to, dito ko muna para makilala mo lahat yung mga kasamahan mo dito. Huwag kang mag-alala at huwag kang mahihiya. Ibabalik kita kung anong oras mo gusto. Ang gusto ko, magtiwala ka kay Daddy Frankie. Kilala mo na si Daddy Frankie. Siguro naman, sa unang punta ko at pangalawang punta ko, nakita ng mga kapitbahay mo, naikwento naman na nila siguro na si Daddy Frankie ay hindi masamang tao. Kumbaga ako'y tumutulong, ha? Sa abot lang ng aking mga kaya. I will try my best para maipa-check up yan. Tulungan nyo rin po ako. Bigyan nyo ako ng mga opinion, payo. Tatanggapin ko yung mga opinion, mga payo ninyo para mas matatag or para mas makabuluhan yung mga hakbang na gagawin ni Daddy Frankie. Lalong-lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. Hindi man po ako perfecto, pero I will try my best po para mapabuti itong mga kababayan natin. Kagaya ni Kuya Mario na wala ng nanay, wala ng tatay. Mga kapatid po niya, mga matatandaan na rin. Wala rin po siyang pamilya, mga kababayan. Binata po siya. So, sige, baka hindi pa to kumain. Kumain na ako. Kumain ka na? O, sige. Pero, iba pa rin dito. May pagkain, may tube, may ano. Hindi
hindi ko kaya marami kainin, masakit dito. Hindi talaga pwede. So, kailangan talaga check up to. No? Nakakaawa si kuya mga kababayan. Ayon sa kanya, alam niya yung sakit niya na ulcer. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi pa napapacheck up. Pero sige, titignan ko yung budget ko kung kaya, ano? Basta, pray ka lang. Hindi ka pababayaan ni God. No? Pag-pray mo lang na sana maging instrumento or maging daan ang Team Daddy Frankie para matulungan ka. Mga kababayan, maraming salamat po. Kung isa ka man po ang nanonood pa sa bidyong ito ni Daddy Frankie, maglalambing po ako. I-share mo ang bidyong ito. Sa pamamagitan lang ng pag-share mo, nakatulong ka na rin sa akin. Nakatulong ka na sa mga kababayan natin. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo sa video mga kababayan dahil pagkakainin natin sila. Tara, sa loob tayo. Ang hirap dumapa. Okay, halika sa loob kasi mainit. Halika, huwag kang matakot. Kasi air na yan. Doon ka sa loob. Yan. Ay, bakit magkayakap si